Kaunting ginhawa para sa mga biyahero ngayong Holy Week dahil epektibo na ang tapya sa airport fees sa mga paliparan na pinapatakbo ng CAAP. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Siya ay live mula sa NAIA Terminal 3. Hannah, dagsana ba ang mga pasahero sa ngayon? Corina, pasado alauna ng hapon, nagsimula ng bumuhos ang mga pasahero rito sa NAIA Terminal 3 at kapansin-pansing mahigpit ang seguridad sa gitna ng police visibility dito sa paliparan, kasabay na rin ng inspeksyon ng mga otoridad kanina. Epektibo na simula ngayong araw ang discount sa airport fees sa ilang paliparan. Yan ang mga airport na pinapatakbo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sa ilalim ng modified rates, ang passenger service charge para sa international travel ay mababawasan mula 900 to 700 pesos. For domestic travel, bababa ito mula 350 pa 150 to 200 pesos. May bawas na rin sa principal class 1 at 2 habang kalahati ang ibinawas sa community airports na mula 100 ay pa 50 pesos na lang. Bukod sa passenger service charge, may tapyas din ng up to 50% sa aeronautical fees ng mga airline o katumbas ng 5,000 pesos per landing. Ayon sa mga naunang panayam sa CAAP, may initial silang 3 buwan na offer para dito, pero they will play by ear kung kakailanganing i-extend ang mga discount. Inaabisuhan ng publiko na mag-check ng flight advisories at maagang dumating sa mga airport para maiwasan ang aberya sa biyahe. Nagkasari ng security inspection ngayong araw ang Office for Transportation Security sa NAIA Terminal 3. Nasa 200 bala na raw ang nakumpiska nila ngayong Semana Santa. Nasa 100 nito, composed of live and blank ammunitions ay nasabat daw sa NAIA. 8 to 15 bullets per day ang nakukumpiska raw nila at karamihan sa mga dahilan ng mga pasahero rito ay pagturing nila sa mga ito bilang ammunets o anting-anting. Pero tila pinaka-nakakabahala raw ang nasabat nilang ammunition mula sa isang babaeng pasahero sa Palawan Airport kamakailan. 2 magazine ng M16. So obviously hindi mo dapat kitang-kita yon eh. And about 36 ammunitions eh. So mabigat na yon. So imposible para sabihin mo na hindi mo alam na may ganun. Nahaharap sa kasong illegal possession of ammunition ng pasahero. Ipinaalala naman ng CAAP sa mga biyahero ang pagsunod sa regulation sa dangerous goods, gaya ng mga power bank, lithium battery, mga flammable liquid gaya ng gasoline at paint thinner. Ilan din sa dangerous goods ang aerosol at butane, mga corrosive substance gaya ng acid at bleach at mga paputok. Mahalaga raw ang pagsunod sa dangerous goods regulation dahil ang improper handling ng mga ito ay maaaring makaresulta sa panganib sa aircraft, emergency landings at flight delays o cancellations. Maaari raw ma-offload ang pasaherong maiispatan na may dala nito o kumpiskahin ang nasabing prohibited items o kaya naman ay maharap sa fines o legal action. Corina, bagamat hindi niya naabutan itong tapyas sa mga airport fee, yung isa sa mga pasaherong nakausap natin kanina na si Christina ay masaya namang nakauwi mula mula Hong Kong dito sa Pilipinas. Bagamat vacation mode daw siya for about a month dito sa bansa, kinokonsidera niya pa rin daw ang posibleng suspension sa mga flight sa gitna ng oil crisis at mabuti na lang daw at nakapag-budget na siya para sa kanyang bakasyon. Siguro sa sitwasyon ngayon, maybe. Kasi nga, di ba yung gulo? Tapos nagmamahal yung mga gasolina. So, ang masasabi ko dun, siguro ipagpaliban muna yung flight ng mga OFW pabalik. Kaysa naman ma-delay yung nila pagpunta dito sa Pilipinas. Hindi na siguro lalabas. Joke lang. And then nakasettle naman yung mga gastusin. Isang dekada ng caregiver si Christina sa Hong Kong na umuwi rito sa Pilipinas ngayong Semana Santa para mag-attend daw ng graduation ng kanyang anak. Yan ang latest dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa'yo, Corina. Maraming salamat, Hannah T. Mukhang hanggang mamaya ka pa dyan. Nag-uulat ng live mula sa NAIA Terminal 3.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.